namin. What's up, Batang People? Happy New Year! Wow! Walang sana. Wala ito. Wala lang ba yan? Wala ito. Sabi naman. Wala lang yan? Ordinaryo, man? Oo. Hollywood actor. Ano no? Hollywood star. Arinig ko, kala ko Halloween actor. Hollywood pala. January Kala ko tinimbuk mo. Kala ko Halloween actor. Hollywood star, Hollywood. Kamusta ang mga New Year nyo? Saya, nanood kami ng The Breadwinner. Ay, maraming salamat naman. Thank you very much. Ano ba naman? Diyos ko naman, ikaw talaga nag-abala ka pa. Diba, it's our honor, it's our pleasure. 10 a.m. Oh, 10 a.m. Puyat-puyat. Ayaw kami payagan ng mall na after 1 kasi dapat daw 10 a.m. Oh, para wala kayong kahati. Kasi di pa bukas yung... Nakanood na ba ang lahat? Sino na nakanood na The Breadwinner is? Maraming salamat po. Brad, Yes. congratulations. Actor ka talaga. Yes. So, ngayon lang, first time? Hindi, kasi ibang Vice ganda yung napanood na. Oh, di ba nga? Actually, hindi po ako yun. Si Babot yun. Si Babot pala. Babot Kaya ba pala yun? sabi ko, parang iba talaga eh. Pero kayong lahat, Sabi. yung some Mahusay. acting ninyo, napakahusay. Diba? Oo. Lalo na si Eugene Domingo. Diba ang galing? Diba? Hindi, ang Kayo, ganda. Kaya dapat talaga na-nominate siya. Oh. Ano no? Dapat talaga na-nominate siya. Ang galing-galing niya dun, Day. I-nominate natin. Oo. Hindi siya nang panalo sa atin, di ba? Oo. Maraming salamat sa lahat ng mga nakapanood. Madlang people from the bottom of our hearts. Mula sa akin, sa lahat ng sa buong cast ng And the Breadwinner is sa management. Mula kay Direk June Lana, maraming salamat. Thank you so much for making us number 1. Yay! Mano feeling na ang dami-daming pelikula tas nababasa mo yung mga magagandang reviews about you. Nakakatuwa. Sobrang, yung paggising ko nung December 25, as in, naiyak na ako talaga kasi generally, majority positive reviews. Sobrang ganda ng reviews. Kaya yung mga tao dumagsa talaga sa mga sinihan. Tapos, hindi mo ma-i-deny kasi sa TikTok, sa Facebook, yung mga videos mismo ng mga nakapanood, ikinakalat nila yung mga itsura nila, yung mga namumugto nilang yung mata. yung ilong mong pulang-pula kayo ni Ann Curtis. Katulad kahapon yung Beanie. Oo. As in 15 minutes after the movie, humahagulgul pa sila. Sabi ko nga, hindi ko malaman kung matutuwa ba ako na umiiyak kayo o nag-aaka pa na lang kami. Maraming salamat sa napakadaming positive reviews. Kaya naman nagulat kami nung pagdating ng December 28, nagsimula ng demolition job. Puro negative na yung lumalabas. Kaya sabi niya, ay, umaalago ng mga kalaban. Pero hindi nila napuksa yung mga totoo, organic na videos ng mga totoong nakapanood. Hindi nila nasira yung momentum kasi may nagbalak manira ng momentum pero hindi. Sino ba yan? Maraming salamat kasi sobrang ingay ng boses ng masa, sobrang ingay ng boses ng mga totoong nakapanood at totoong nakarelate because this is the most relatable family movie this year. Yes. Pamilya talaga, Brad. Yes. Isa lang ang ibig sabihin yan, makaisa mo kami at ang madlang people. Yes. Sobra. Ito yung pinaka-relatable na family movie ng buong taon. Kaya maraming salamat po. Ngayon, tag dito, ang dami pa ding sinihan. Napakadaming sinihan na pwedeng panoorin ng And the Breadwinner is. Kaya please watch this movie because this is your movie. This is our movie. And man, ikaw ang best actor namin. Congratulations! Sa cinema, mapansin mo na eh, tawa na, di ba? Tawa Yes. na. Tapos biglang tatahimik, kasi maya... Mga ganun eh. Lalo na yung katabi ko si, si Liz. Umiyak ka? Pinahid ko nga yung sipon niya eh. Ito, at saka si Ann Curtis, pulang-pula yung ilong talaga nila na Rudolph the Red-Nosed Reindeer ang eksena nilang Tanong natin dalawa. si Liz Uy tsaka yung nanay. Nahirapan ako sa ilong niya eh. Hindi ko mahanap. Nino? Grabe ka! Kasama tayo nung nagpuyat tayo para paloodin yung pelikula. Sorry. Nagmuti kang malunod to. Bakit? Kasi yung luha niya, diretso sa bibig. Nainom niya lahat. Walang pansalo. Nainom niyang lahat. Maraming. Sa lahat ng mga umiyak at nakarelate, yakap. Yakap na mahigit. Sa mga hindi nakarelate, magpasalamat kayo. You are so blessed. Ibig sabihin, hindi nyo naranasan yung ganong hirap. O wala kayong kakilalang nakitaan ng ganong pagdurusa. Kaya ibig sabihin, you are so blessed. There's nothing wrong with you kundi kayo nakarelate. Ibig sabihin, ganon ka ka-blessed. Diba? Wala kang narinig na ganong away sa kapitbahay. Hindi mo naranasan sa sarili mong bahay yan. O baka ang lokohin ng pamilya. O ang sarap ng buhay mo kasi ever since may sumusuport, hindi naging mahirap ang buhay mo. Kaya,
ang swerte mo. Kaya lang ang masakit, diba? Sa sobrang pangkaraniwang nangyayari yan sa araw-araw, sa napakaraming lugar, lalong-lalo na sa Pilipinas. Kaya naman, iyakapin natin ang bawat isa sa lahat ng umiyak at iiyak pa sa makakapanood ng pelikulang ito. And more movies. Yes, yes. Kaya mo pa yung ganun, Brad. Oo, ma. Kaya nga sa mga nakanood, di ba makikita nyo, parang nakita nyo yung multiverse device ganda doon. Yeah. Ano Kasi si Private Benjamin? in-honor na namin doon yung mga nauna kong characters na ginawa. Kasi I am starting my new era. Grabe! Oh, new era? Yes. Ang ibig sabihin ito, more of dramatic vibes. Magpapatayo ka ng Ito na yung eskwelahan? genre gusto ko at ang gusto ng management for me. Gusto rin ng marami. Ito na yung genre gusto ko. Ikaw Parang, na. syempre tapos na ako dun sa mga fantastical, yung mga Parang homage pangbatang yun. pangbata. Girl, boy, bakla, Oo. tomboy. Yes, pero in-honor na nating lahat yon. Tapos now, we are starting a new age, a new era. Syempre, kailangan may bago tayong ipapakita. And thank you very much. Sa panimula pa lang na binigay ko, na-appreciate nyo na, niyakap nyo na agad ako. Kaya maraming salamat. Grabe kayo. I love you. We love you Bambi. Who loves Bambi? We love Bambi! We love Bambi. At abangan namin yung new era mo. Yes, maraming salamat. At congratulations din sa lahat ng mga pelikulang sumali sa Metro Manila Film Yes. Festival. Walang tapon, lahat ng pelikula sa Metro Manila Film Festival, maganda. Lahat po. Yes. Kahit Green Bones, panoorin yung Green Yes, Bones. maganda Ang ganda rin. din po ng Green Bones. Ang galing ng mga artista. Uninvited at Espantajo. Direct Chito. Lahat po. Panoorin nyo. Maganda. Maraming salamat. Pero wala pa kayo napapanood at balok nyo manood, unahin nyo na yung pelikula namin na And the Breadwinner is. Yay! Congratulations! Kina Vice Ganda, John Hilario, MC Lassie Culot, and Argus para sa kabog na success ng And the Breadwinner is. At sa ginanap na MMFF 2024 Gabi ng Parangal, ginawa na ng pelikulang ito ng Gender Sensitivity Award. And congratulations din kay Vice Ganda nakatanggap ng Special Jury Citation Award. We are so proud of you. Hindi kasi pag may bumabati sa akin ng congratulations sa Special Jury Award, natatawa ko lagi kasi naaalala ko yung gabing yun. Sinabi mo. Yung gabi ko yung lahat kami. Nagtanong ka talaga eh. Oo, lahat kami hindi naiintindihan. Ano nga ba yung award? Pero naging honest ka. Yes. naman, Yes. diba? Thank you very much sa Metro Manila Film Festival for that special citation. Thank you so much. Thank you. Ang mahalaga daw, special. Yeah, Special siya. Oo. Yes. Special like siopaw, may pula sa gitna. Eto na, kayo ba ay may kilalang Bambi na maituturing na isang bayani? O kayo ba si Bambi? Yung pati kalungkutan ay ikinukubli para ang pamilya ay mabigyan ng ngiti. Sila ang ating bibigyang bugay ngayong araw dito sa And the Breadwinner is... At ngayong tanghali, 3 breadwinner boss ang haharap sa atin para pagsumikapang tayo'y paniwalain at kumbinsihin. Ubra kaya ang sunny puwersa nilang diskarte para kilatisin ang ating tunay na breadwinner? Makikihula sa atin ang mga bago nating paboritong star magic artists, Madlang People! Let's spread love kasama ang real-life couple na kinakikiligan on-screen. Ding Dong Pan and Patrick Ramirez, sila ang... Gold Band! Hi! Welcome to Showtime, Hey, Couple. hey, Tali-tali. Mga anak ko! Happy New Year! Happy New Year! Oh, magjowa yan, Kai. Oo. Ay, ito. Yes! Ladies and gentlemen, Talaga? magjowa sila. Proud magjowa. Hey, guys! O, bumati na kayo ng What's Up. Let's go! What's up, Madlang People? Kamusta ang bagong taon nyo? Yes. Masaya. Actually, yung New Year namin, first time namin to celebrate talaga together. So, salubong namin yung 2025 with full of hope. With a bang. With a bang. Gano'n ba kayo katagal magkasama? Bago pa pumasok kayo dun sa bahay ni Kuya, magjowa na kayo, di ba? Yes. Ano po, situationship ng 1 year tapos 9 months official. Very Gen Z yung relasyon, no? Correct. Situationship. tapos Situationship. Ay, maraming salamat sa kanilang dalawa kasi sinumahan nila akong mag-promote ng pelikula ko bago pa siya umere. Maraming salamat at sa iba pang mga housemates. Pati na sa mga fans ng mga housemates na nagpapa-block screening. Maraming salamat. Thank you. Wow, nandyan yung mga supporters ninyo. Meron ba kayong gusto sabihin sa kanila?
Una-una, happy New Year po sa inyo at maraming salamat sa pagsuporta sa amin before and after PBB. And ngayon 2025, we wish all the best para sa ating lahat. Yes. Hey! Breadwinners ba kayo? Sino sa inyong breadwinners? Well, ako po may parang recently lang ako naging breadwinner. Kasi yung father ko nawalan siya ng work. So ako na yung parang tumayong support system. Provide. Lone breadwinner ka ba o may katuwang ka naman? Father ko din po, tsaka yung mama ko kasi may nagpaparent din po kami ng place. So yun po yung extra income na... Oh, so ang tulong-tulong. Yes po. Wonderful. Ganda yun, may katuwang. Ikaw, Dong. Ako po na-experience ko maging breadwinner nung si mommy at si daddy wala silang work especially nung pandemic. And then ngayon po, luckily may katulong na ako kasi si daddy may work na ulit, then yung dalawa kong kapatid meron na din. So tulong-tulong na din. Ay, ang family. sarap. Ang sarap nung may katuwang, di ba? Yun ang ipinaglalaban natin. Sana Ganda ng skin nila, no? Oo, yun talagang grabe yung titig mo sa kanya. Yun talaga napansin ni Sir Ogie, no? Kala ko sususugin mo yung statement ko para mag-banter tayo. Biglang iba yung topic. Ay, sorry. Pero totoo naman. Ganda na skin. Oo. Grabe yung Tingin titig nga. mo, no? Oo nga. Kumikinang eh. Alam mo, 2025, nailabas mo ang new era ni Ogie Alcacid. Yes, abangan mo. Eto na. Susuportahan kita. Talaga. So, orange hair ako bukas. Oo. Baka malay mo, this 2025, ikaw mag-perform sa Quezon Circle. Ay! Invited Eto ka na. Abangan niyo ako dyan. Oo. ikaw ang humawak ng rainbow flag. Siya Ipaparada finale. kita. Finale. O mascot. Ima-mascot natin siya. Tinan mo, sila naglabas na tayo naman. Ay! Baka naman ang pogi. Sa dinami-dami, si Bong talagang inaya mo sa black screening mo. Ha? Ilaw na. Alam ko. Oo nga. Naka ba? Ang dami natin dito, no? Yung pala, dahil ako tumiiyak si Regine, hindi naman yung pelikula. Dahil pala sa amin. Okay. Ayan, congratulations sa inyo and welcome to Showtime. At eto pa, isang maswerteng madlang partner naman ang maaaring mag-uwi ng 10,000 pesos kung tama ang hula ng Don Pat. Kaya naman ngayon, bunutin na natin ang maswerteng pangalan ng madlang people. Let's go! Sino gusto maglaro with Don Pat? May pa 10 quit to kung tama sila, ha? Kung mali naman, 5 quit. Hindi ka pa rin lotlo. Ito ba topic pa sila? Diba? Diyan pa lang naubos yung time natin kung nakayun. Hindi lang hanggang 3 Go, lang. Pat! At ang kanilang madlang partner ay si... Flor de Lisa Lazaro! Flor de Lisa! Ay, si Mother! Halika na! Kamag-anak ko, sir. Ang daming tinagal ni Mother. Bag, jacket. Mother, baka iiwan mo yung blouse, ha? Baka tanggalin din ni Mother yung blouse. Rumampa siya dito, naka-ano lang, no, two-piece si Mother. Oo, ang ganda ng hair. Oh, taray ni Mother. Oh, Flor de Lisa. Grabe yung pagkakahati sa gitna. Parang ginamitan ng protractor, no? Grabe yung patra. Hello po. Dito po kayo. Happy New Year! Dito po kayo sa gitna. Ayun. Oh, Happy New Year. Taga saan po kayo? Imus Cavite po. Oh, Imus, Cavite. Grabe talaga wish granted po. Ano po yung wish granted niyo? Kasi sabi ko, nako ako yung mag-guest dito. Ah, so, Proud Guest siya. bye. Papasensya na Don Pat. Siya talaga yung guest namin. Buti nakabati kayo. Siya ang mag-guest din. Correct. Pasensya na na-bump off. Ganun talaga sa show. So, ang Don Pat, doon uupo. Oo. Muna sila. May 10 quit kayo up. Yes, hati ka ng 5 kayo. Baliktad pala. Yung bumate doon sa school namin. Oo naman, guest ka namin. Ano, bakit hindi ka Hello makakabati? doon sa Colidi Portabaga, Ano po? family. Ano pong lugar? Sa School Valley ako nag-work. Ano pong pangalan? Assistant Registrar. Flor de Lisa Molina Lasso. Hindi, pangalan po ng school. Ay, School po. Flor de Lisa Pangalan niya Elementary School. Ano po? Colegio de Portabaga po. Portabaga. 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 Colegio de Portabaga. Opo. Ayan. Shout out sa mga taga Colegio de Portabaga. Sa Cavite po yan. Yes po, sa Imus. Oh, bongga sa akin ang Cavite, dahil. Oo, pumunta ako dyan ng first day, malala. Grabe ba? Ay, oh. Kagulo. Malala. Oo, dahil parang Sipag mo, no? World Ay, War Z. umigot talaga siya eh. Yes, dapat ganun talaga. Correct. Dapat sinisipagan natin sa pagpopromote. Hindi pwedeng paggawa mo ng pelikula, mag-aantay ka na lang na pumasok yung mga tao. Hindi. Sa Embrace panahon, mo sila yan sa panahon eh. ito, kailangan bumaba ka sa mga tao at hikayatin mo silang pumunta ng sinihan. Hindi yung abang-abang lang, tas wala. Anyway.
Hindi, kasi yun ang sinasabi ko. Yes. Dapat talaga, bukod sa maganda ka gumawa ng pelikula, dapat mahusay ka ding mag-promote. Yeah. Di ba? Kasama yun. At ang pinopromote mo, dapat pelikula mo. Yun lang. Anyway. Napakasipag mo doon. Napakasipag. Magsipag tayo. Diyos ko, bagsak ang ekonomiya kung di tayo babagsak. No? Siyempre, Diyos ko. Di ba? Mother breadwinner ka ba? Hindi naman. Hindi Kasi naman. meron naman akong anak na 2 engineer. Yung eldest ko ay electronics engineer license na po. Din yung youngest ko naman ay licensed civil engineer. Wow! Galing Tingnan mo nga naman naman. ni Floor. At hindi naman sila magiging gano'n kung di mo sila itinaguyod. Di ba? Minsan sa buhay mo, ikaw din naman talaga nagtaguyod ng pamilya Yes mo. Pero po, kasi ngayon, before talagang- may katuwang ka na. Working student ako before. Kaya yung kinikita mo ngayon, pang ano mo na lang sa sarili mo, pang yung para sa'yo. Yes. Tsaka Yes. yung dun sa mga kapatid ko, kahit papano, nagbibigay din ako. Correct. Paano po yung kahit papano? Ganun, 250 a month? Hindi, kumbaga napag-graduate niya na yung mga anak niya ngayon, pag guesting na lang. Yes! Diba? Ganon. Ikutin niya na ng shows. Sa ASAP, baka mag-guest siya. Yes! Hindi tayo Diyos ko, kaya naman naghanda siya ngayon. Tingnan mo, ang buhok talaga perfect, di ba? Parang pinadilaan sa baka, di ba? Banat na banat. Hatiin mo sa gitna, tapos i-plot mong gano'n. Oo, siya yun talaga yung swerte. Tapos Ano? tuck in na turtleneck, di ba? Very true. Siyempre. So, mother, chichikahin mo yung kumari mo doon na si Ami Perez. Inaantay ka na niya. Magtatabi kayo doon, ha? Tutulungan mo yung Dong Pat sa pagsuhula. Maraming salamat po, mother, for guesting. Yan. Kaya naman, good luck sa Dong Pat at sa inyong madlang partner si Mommy Floor. At ngayong araw, ang hanapin nating breadwinner ay stand-up comedian. Kaya papasukin na natin ang mga pagpipiliang breadwinner box. Let's go! Halika na, dali. Dito tayo, Dong Pat. Pasok na mga suking stand-up comedians sa mga breadwinners for today's video. Ayan na. Welcome to 2025 Miss Q&A. Charot. Pakilala ka na number 1. What's up, madlang people? Ako si Patty Florentino, ang breadwinner na stand-up comedian ng Tondo, Manila! Oh. Kamukha Kilala- niyo si Sino? Brain damage. Brain damage. Si Bren Damage na may pagkanegi yung hair. Oo. Number 2, magpakilala ka na please. What's up, madlang people? Ako si Michiko Buendia, ang breadwinner na stand-up comedian ng Santa Rosa, Laguna. Thank you very much. Mukhang hirap na hirap siya din sa turtleneck, no? Bakit mo kasing turtleneck yung Ayan. Number 3, pakilala ka na. What's up, madlang people? Ako, si Lars Victoria, ang breadwinner na stand-up comedian ng Dasmariñas, Cavite. Meow! Oh! Meow! Ang tari ng outfit. pusa, No? Pang walang tulugan yung outfit na today, di ba? Kitang-kita siya Oh, niyan. lahat ng naipon ni John Knight ng mga naiwang damit ni Herman Moreno, nakuhaan na niya ng isa. Alright. Pero sila ng couturier. Couturier, di ba? Couturier, Oo. yes. Sa ano ba yan? RM Manabat, Harvey Dashing. Di ba yun ano? RM Manlapat pala. Matapas. Di ba RM sa salamatan ni Manlapat. Kuya Jones dati? RM Manlapat. Yes. Okay. So, para malaman natin kung sino talaga ang totoong breadwinner ng stand-up comedian, kikilatisin nyo sila. Kaya halika, lumapit tayo doon. Titigan. Pwede nyo hawakan, nagpaalam naman kami. Tapos bibigyan din namin kayo ng pagkakataon na magtanong sa kanila. Isang tanong lamang, tapos isang sagot lang rin. No follow-up question, no follow-up answer. Ayan, samahan Kaya mo pagmasdan nyo Pong maigi. John Patrick. Di ba ang stand-up comedian, syempre, dapat yun. Tingnan nyo kung totoo yung buhok niya, no? Hindi. Bakit pag stand-up dapat hindi totoo yung buhok? Hindi naman. Di ba kasi minsan nagmomohair? Kung ikaw Namiss ko to. Namiss ko to. Ay, kasama ko pa nga pala si ang Dong Pat sa music video ko na Ay, Rainbow kanta mo Christmas. yun. Thank you very much. Thank you din po. So, anong napansin nyo? Nung kinikilatis nyo si number 1, anong napansin nyo sa kanya? Parang, Pagod siya. Baka nagtrabaho kagabi. feeling ko mas drag queen yung ano niya. Drag queen siya. Drag queen. Dahil, Based sa tindig niya and kung paano siya, yung aura niya, drag queen siya. Not necessarily stand-up comedian. Yes Okay. May gusto kayong itanong. One question. Pwede po ba siya sumagot? Yes, sasagot siya ng isa.
Kasi pag ako ang sumagot, akong contest. Pwede din naman bilang bida-bida ako lagi. Hindi para mag-kiss kayo dito. Hindi, nagbubulungan lang sila. Hindi pwede. Oo. Kami nga ni Ayon, kumain lang ng Ikaw cake na lang na patawag kayo pa. Hoy! Oo. Sige. Anong chicken ang pinakamaliit? Chiksilog. Mali. Mali. Ang tamang sagot, chicken cube. Para ikaw ang totoong breadwinner na stand-up comedian. Hindi siya tumawa. Hindi siya tumama. So as a stand-up comedian, ine-expect nila, alam niya yung ganun. Oo, Kasi basic joke yun eh. Oo. Diba? Oh, so, na-impress ba kayo? Not so. Hindi. Checking pa po. Checking. Doon tayo sa pangalawa. Tayo sa pangalawa. Tayo. Okay, kilatisin nyo na yung pangalawa. Yeah, si Mr. Hans. Oo. Ang laking margarina naman ito. Ay, Master Hans pala, Master Hans. Mr. Hans. Master Hans. Si Mr. Hans! Yung may-ari ng pork and beans, si Mr. Hans. Hans pork and beans pala. Master Oo. So, ano napapansin nyo sa kanya? Ang laki niyang keso, di ba? Anong amoy? Keso o margarina? Sa akin po, parang Zumba instructor po. Kung Zumba instructor siya, ba't anong nangyari sa kanya? Pwede makulay kasi ang damit niyan eh. Opo, Zumba parang- instructor pero 2 minutes lang. Parang yung dating po Pagod na niya, agad. very active for work. Yes po. After daw ng pahinga Zumba, muna. may kain. Yan, oh. Hey! 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 Oh, break! Break ulit. Tapos break na. Tapos kakain na siya. Oo, tapos Ganun lang, kakain. Parang suplado siya, no? Baka gusto yung tanungin. Sa sobrang sikip ng turtle niya, ang laki ng gulong ng laway niya pag lumulunok siya. Yung, alam mo yung palakay. Mababad pa rito. Yung palaka pag... Mababad. Sige. Ano gusto yung tanungin sa kanya? Ano yung pinakamalaki mo naging tip sa isang performance? 100 po. 100 pesos? Pesos o 1,000? 100 pesos. Pinakamalaking Malaking tip? 100. Lungkot? Baka nung ano pa yun? Ha? Ano? Matagal na yun. 100? Tinama, binitin mo pa ako. Sabi niya sa akin, tinitigil niya ako. Baka nung ano pa yun? Ako naman, nung ano. Nag-isip kasi ako. Ngayon na nga lang tayo nag-uusap ulit, di mo pa binubuo mo. Baka naman Baka nung, 100,000. pa Fernando po pa siya. Oh. May ganun pa siya. Baka nung ano pa yun. Pati ka magtrabaho sa Vice Comedy Club, bibigyan kita lang araw doon. Baka 100 lang bigay mo tip eh. Gaganon ka lang. Madlang people. Paano ano pa yun? Kala ko pupunutan niya ako ng baril. Yun gumano na siya. Okay, kinabahan na ako eh. Para kakasahan mo na ako. So ano? Hindi pa din? Ano bang hinahanap nyo? Ano yung gusto nyong makita o maramdaman para masabi niya, ay, breadwinner na stand-up comedian? For me po yung stand-up comedian. Dapat nakatayo. Hindi po. Dapat. Tinitigan nyo pa lang po, parang andun na yung Matatawa ka na, ganun ba yan? nakakatawang side or magaan na kagad yung feeling sa kanila. Kasi alam nila kung paano pasiyahin yung nanonood sa kanila. Oh. True naman. Oh, dito tayo. Tingnan mo nga. Ako, di ba nakakatawa yan? O, tawa kaya ako. Bakit alam mo? Wala pa ginagawa, natatawa ka na. May kapa yan, no? Kapa. Parang may kapangyarihan. Tigtig pa May lang kapangyarihan to. Huwag kayo luloko-loko ha. Ano kapangyarihan May niya? lumalabas sa LED sa mata yan. Ay, ganun. Oo, tapos pag tinitigan mo siya, parang kakausapin ka niya at sasabihin niyang, ba, ano ba yan? Pero tawa, parang superhero pala siya. Oh, di ba? Yes. Grabe, oh. Parang Magician. papunta na sa, ang aga nag-prepare para sa gabi ng parangal. Para siyang horado. Hurado. And yung suot niya po, parang pang ibang show po. Pang ibang Pang-ibang show. show, ano? Dog show. Yung ganyan. Show. Anong Hindi po show? pang stand-up comedian. Usually po kasi pag stand-up comedian, kahit simple lang po yung suot nila. So wala dito. Wala sa Ito ka, ang simple lang dito. Mas oh. lamang pa po yung Sino ang laban? number 2. At Oh. hindi nyo na siya tatanungin. Talo mo, stand-up comedian ka ba? Pwede. Pwede yun Oo, eh. pwede yun. Pwede ka ba talo mo. mag-joke? Anong joke mo? Oh, joke. Anong Mamaya bawal mo? magja-joke sila sa kilos. Oo, meron pa eh. Ano ba? Nakakailang racket ka sa isang linggo?
Depende po sa turtleneck ni comedian number 2 eh. Depende sa... Turtleneck media number 2. Grabe! Hindi, ano po, usually po, Ayun na yung sagot mo, sorry. Hindi ka na Oo, pwede hindi follow na. up Yun na yun answer. Oo, one Isa question, lang. one answer lang tayo. Okay. O, nag-joke na siya. Oo. Parehas kasi sila Wala naka-turtleneck. na. Oo, parehas naka-turtleneck. Pero huwag kang mag-alala, mas batak yung sayo. Oo, siya Oo, talaga. mas batak yung sayo. Nag-uusap-usap yung mga sinulid sa likod eh. Oo. Ano sabi? Walang bibitaw. Kapit. Sabi ng Alam mo, nalungkot nga si Mami Flor eh. Bakit? Mas mahigpit yung turtleneck ni number 2. Pero mas banat yung buhok mo, mother. Yeah, sa'yo pa rin kami, Oo. mother. Yung kuto dyan nanganganib. Sabi Bakit? Bakit? Kapit, ang dulas, ang dulas. Sabing ganun. May Dito choreography. tayo, may choreography. Sayaw yung... Paano yung sayaw? Ay, ang dulas! Ang dulas! Sayaw yung kuto eh. Oo. Tapos, tulungan nyo ka, ang dulas. Sasagot yung pinuno ng mga... Ano sasabihin? Pinuno ng mga kuto. Baka nung ano pa yun? Aray! Aray ko! Grabe yung actingan mo dun. Oo, diba? magre-resign na si Erap tsaka si Jinggoy dahil sa actingan mo. Oh. Masa sobrang galing niya umarte. Sabi ni Kuya Bong, pwede naman ako yung role nung pag-blow ng cake eh. Ay, yeah! Pwede naman ako sinabi ko, ba't Okay. Oo. Ayoko nga sabihin pero kaya... Wag, ano? Ayoko nga sabihin pero... Na, Sabihin mo muna yung baka nung ano pa yun. Para malaman natin kung pwede Audition sa na next susunod movie na ni movie ni Juliana. Mama. baka kung ano pa yun. Ano, natatawa ka. ano motivation mo? Alam mo ako kung saan ako natatawa? Saan? Siya yung gumawa nun, pero yung inulit niya, hindi niya nagaya. Ano pa yung sinabi ko? Nakalimutan ko na yung sinabi ko. Anong oras ba yung school bus mo? Ano ba? Hindi Wala si kaming Nate pasok. yan. Bakasyon pa kami. May trabaho pa ako, anak. Diyos ko, tapos ipapahatid ka sa akin. May mga meeting pa ako eh. Diyos ko, ba't pinatawag ka na naman ng principal? Mag-shopping muna ako, mami. Nanunundot ka daw ng puwet sa school. Yung mga nakapila sa hagdanan. Kasi uso eh. Dongpat! Base sa kanilang mga itsura, sa kanilang dating at sa sagot sa inyong tanong, sino sa palagay nyo ang breadwinner na stand-up comedian? Meme, para po sa akin si number 3. Magkaiba po kami ng sagot eh. Sa akin po Number 3. Sa akin po si Number 2. Ay, magkaiba sila ng sagot. Sa'yo number 2. Yung bagong model ng Joy. Sino? Si number 2. Number 3 ng bagong model ng bida. O, baka kasi magtapos si Kokoy. Ay, oo. 2 or 3 ang pinagpipilian nyo ngayon? Yes po. Okay. Naku, naligwak si Juan. Ang pinagpipilian 2 or 3. Okay. Kaya pupunta na tayo sa pangalawang K. Ito ang kilos. Ayan. Inaantay natin lahat to ang marinig silang magpatawa o mag-perform pa ng sandali. So, kailangan magpakita ng kung paano nga ba umalagwa sila bilang stand-up comedian. Number 1, ito na ang chance mong magpakatotoo. Makakababa ka na. Ay, masaya to. Ilang minuto ito? Ilang minuto ito? Ilang minuto ito? Oh, 2-minute performance, go! What's up, madlang people? Si Mika ang nagsasabing maganda ko! Kundi ka maganda! Magdusa ka! Kung napapamahagi ko lang ang kagandahan, marami na akong natulungan. Hindi naman kasama maging maganda. Oh Lord, thank you! May pag-asa ako. Meron pa, pwede pa. May 1 minute ka pa. Meron pa. Meron Wala, pa. ayaw ma'am. mo na? May Huwag ka susuko, one Juan. minute Kaya and- mo yan. Oo, may time ka pa. Pwede mo ulitin yung ginawa Ulitin mo mo na kanina. lang. Maganda ba ako? What's up? Maganda ulit ako, madlang people! Yan! Sumagot kayo! Ayaw Parang nangyari na mo? to. Sagot! Yes! Maraming salamat po! May oras May oras ka pa. Ulitin mo lang uli. Ulitin mo lang. And thank you! Ayo. Meron pa. May 1 minuto ka pa. Ulitin mo na lang. Oo. O, kunyari, interviewin mo to. Oo. Banter kayong dalawa, Galing mo kumanta. Salamat, Ogie. Thank you. Interview mo ako. Ano, pare? Kumanta na lang tayo. Ano na? Kanta na lang tayo, pare. Ano bang gusto mong kantahin? Siyempre, kumpara tayo, Jano. Ha? A little conversation
and turning into leave it sweet sensation. Oh, kaya mo ba yung Ogie? Yung Ogie, kaya mo? Ay, grabe oh, ginagaya yung kamay mo. Yung Jose Marichan, kaya mo? If you love me. Boses babae si Jose Marichan. 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 Namalat ko Be careful din mo yan. Sino pang kaya mo gayahin? Vice ganda, kaya mo gayahin? Ay. 3, Parang naging pakulaw si Petrang Kabayo. O yung Bong Navarro? Tapos na siya. Sayang. Umabot. Maraming salamat, number Madaming one. talent. Ha? Madaming talent. Madaming talent. Oo. Kunin mo na, i-manage mo na. Di ba nagmamanage ka? Madami na kaming talent. Ayaw mo na bigla. Ba't parang first time ayaw mo na? Sabi mo magdagdag ang 20 itong taon na to. Sige, usap tayo mamaya. Oh, ikaw numero unong kalaban talaga ng Polaris eh. Nakikipag-agawan ka sa mga talent dito eh. Number 2, makakababa ka na. We're giving you 2 minutes para makapagpatawa. Go! Pwede bang makahingi ng malakas na palakpakan na may kasama si Gawa? Madlang people, ako nga pala si Michiko Buendia, ang stand-up comedian, host, and singer na makakasama nyo ngayong hapon. And syempre, ang lahat ng sasabihin ko po ay joke lang ha. Kunwari po si Madam. Hi, ma'am. Sinabi ko po, ang ganda-ganda nyo po ngayong hapon. Huwag po kayong maniniwala. Joke lang po yon ha? Opo. At this time, guys, gusto ko rin pong pasalamatan lahat po ng akin po mga sponsor. Dr. Vicky Bello, Rene Salud, and syempre, ang pinakamamahal ko po nga, Dr. Jose Rizal. Opo. And nasaan po lahat ng mga senior citizen? Ayan, ang taray ni Mother ha. Senior citizen na po kayo? Huwag po kayong pumayag. Mas pumayag po kayo sa salitang SK. Sinaunang kabataan. And once again, guys, and thank you. Yan, thank you. Number 2. Oo. Ang hirap nun ha. Hirap May 1 minute pa. Oo, pero iba't iba rin talaga ang talent niyang si Chocolate eh. Nakakatuwa. Hindi chocolate yan. Si Michiko. Iba yan. Iba ba yan? Okay, number 3 na. Ikaw naman ang susunod. Pwede ka nang bumaba. Hi, Madlang people! Lahat po ng sumigaw at nagsang-ayon na maganda. Ang comedian number 1, bahala na kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Ang sabi niya raw po, pag hindi ka maganda, sumpa na yon. Sis, ilang taon na yan? Ay, Ayan, alam niyo ba, nagpapasalamat po ako sa Showtime sa pagkakataon na to kasi sa dressing room, pagpasok ko, umiyak ako. Dito ko pala makikilala yung mga magulang ko. Nay, biruin mo yung yung nanay ko. Nay, kasi tatay ko. Tayo nag-turtleneck ka pa, hindi na mahalata. Yun lang po, maraming salamat po. Maraming salamat. May 1 minute ka po. Oh, may 1 minute ka pa. MC Lassie, ibanter niyo siya, dali. Yan na. Ito na mga, Hoy, kung naman dumating ka na, umpisa na yung children's Buti party. na lang, nakaligtas ka. Uy! Ang tagal mo na... Nasa baul ka pa? Ano? Matagal siyang ano? Ang tagal mo hindi tayo nakita. Ayun nga sabi ko nga. Teka lang. Pinapahanap ko na nga to. Sa Pero mga bago rescue. muna lahat, mag-magic ka muna. Sige na. Sige na. Lalabas sa kapa mo. Magic! magic. Magiging... Kamukha kita! Magiging... Ano? Magiging malungkot na aso. O, siya naman ang magikin niyo, MC. Ikaw naman. Malalagas ang buhok! Hindi, ano yan? Hindi talagas. Grabe. Sabi kasi nila, baby pa raw ako. Kita pa yung puyo ko. Saya-saya! 4, 3, 2, Gulpi ka dyan. Thank you. Base sa kanila ipinakita. Kim Chu, kanino ka natawa? Wala. grabe ka naman, oo. Charot. Sino Hindi, sa, nakakatawa sino sa kanilang tatlo ang sa palagay nyo ay breadwinner na stand-up comedian? Nagbago na po isip ko, parang si number 2 na po. Number 2. Kanina 3 ka eh. Si Dong ang number 2. Bakit 2?
For me po, sa amin po ni Patrick, yung stand-up comedian, konting speak pa lang ng words, nakukuha niya yung attention dapat ng audience. Which is nagawa niya kanina. Galing daw si Ding Dong. Grabe yung mga taga-hiyaw dun sa taas. Diba? Okay, so sa ngayon, number 2 ang pinipili nila. Meron tayong huling gagawin. Ito yung katanungan. Isang katanungan lang para sa kanilang tatlo. Pakinggan ninyo at damahin kung sino sa kanilang tatlo ang sasagot ng buong puso bilang totoong breadwinner na stand-up comedian. Number 1. Bilang stand-up comedian, sanay kang magbitaw ng biro. Ano naman ang hindi biro sa pagiging breadwinner? Ang di biro para sa amin, mga stand-up comedian, yung una, masaya ka, pero deep inside, may natatabi kang kalungkutan. Kasi ito yung sa pamilya. Katulad ng pagtulong, mga something problema ng pamilya, hindi mo madala kasi kailangan mong tumayo sa harap ng maraming tao para ilabas yung best mo, maging stand-up comedian. Hindi mo madadala, hindi mo kasi pwedeng dalhin yung problema mo sa buhay. Pag mag-work ka na, lalo't komedyante nga, kailangan mo magbigay ng saya at ligaya paglabas nila ng bar, mga ganyan. Thank you. Maraming salamat. So yun nga, yung mga ganyan. Yung mahirap doon sa pagiging breadwinner niya, yung hindi niya madama talaga yung problema kasi kailangan niya magpasaya. Kailangan laging may ngiti yung mukha niya. Nakaka-pransya yung ganun, day. Halika, dito na tayo sa pangalawa. Bilang stand-up comedian, sanay kang magbitaw ng biro. Joke ba yung outfit mo ngayon? Charot. Ano naman ang hindi biro sa pagiging breadwinner? Hindi po biro as a breadwinner po yung magtatrabaho ka, tapos biglang may iisipin ka na meron palang kailangan sa bahay, merong taong nag-aantay sa'yo na kailangan ka. So, kailangan mong i-set aside yung family problem and syempre yung pagpe-perform mo sa entablado. Yun yung pinaka-mahirap para po sa aming mga stand-up comedian. Totoo, hindi ba pag breadwinner ka parang laging may threat? Anytime, kasi hindi lang buhay mo yung hawak mo di ba? Yung iniisip mo, hindi lang buhay mo, hindi lang issues mo, kundi issues ng mga taong nakasandal sa'yo. So anytime, kahit sa kalagitnaan ng trabaho, pwede kang may matanggap na tawag o text tungkol sa kanila. Kasi yung oras mo, hindi lang para sa'yo lahat, di ba? Iisipin mo pa sila, yung ganun. Maraming salamat, number 2. Dito tayo kay number 3. Bilang stand-up comedian, sanay kang magbitaw ng biro. Magkano ang kwek-kwek these days? Ano naman ang hindi biro sa pagiging breadwinner? As a breadwinner po na stand-up comedian, iniisip ko po lagi na pag-alis ba ng mga costume ko, pag-alis po kasi ng costume ko, ng makeup ko, tito na ako, anak na ako, na nagpo-provide sa pamilya. Ang lagi ko pong worry at hindi biro po sa akin, paano po pag hindi na po ako nakakatawa? Paano pag hindi na ako nakakatawa? Mahal pa ba, paano ko ipoprovide sa pamilya ko pag hindi na ako nakakatawa? Kapag nakakapagod na magpatawa. Pero minsan nga po sa isip ko, sana hindi na lang ako breadwinner, parang breadrunner-up na lang ako. Kasi sa lahat ng winner po, sa totoo lang, sa lahat ng winner, yung pagiging breadwinner, yung minsang nakakapagod. Maraming salamat. Okay. Narinig natin ang kasagutan nilang tatlo sa tanong na iyon. Kaninong sagot ang nagpaantig sa inyong puso at nagsasabing, ay sila nga ang breadwinner na stand-up comedian? Ano po? Si number 2. Sino ba bet mo talaga? Si Pat o si Dong? Dito nga daw siya sa skin. Halika na Magkaiba dito, sila. nahiya ka pa, sir. So Oh. nga gusto tanungin kung ano yung serum nila. Kasi Kanina pa siya. Hotcake serum. at cake serum ba? Ano na, dali. Decide na ba kayo? Number 2. Number 2 po. Number 2 na. Number 2, why? Bakit? Yung number 2 po, based sa answer niya, very heartwarming. And kita mo sa mata niya kanina yung sincerity ng pagsasabi niya.
Oh. Sang-ayon yung kanyang mga ano. Tignan mo yung mata nito. Sincere ba siyang bet niya kayo? Tinatawanan lang ako. Ang pogi ni Sir Ogie. Ha? Ang pogi niyo po. Hindi ko marinig. Ano ba yun? Ang pogi niyo po. Pakilakas. Ang pogi, di ba? Ito talaga naman pogi. Kahit 4'8 ka lang, ang pogi-pogi mo. 5'4" ako. Nako, Diyos ko, dami ko na naring ganyan ng 5'4", pero pag sinukat, wala, di talaga umabot. 5'4", pero naka-heels. 5'4" ako. Ang pinipili nyo ay 2? Opo. Yes. Number 2 po. Number 2. Tanungin naman natin yung guest natin ngayon. Yes. Nanay Flor. Kayo Grabe po yung ba? upo ni Mother, no? Siyempre. Diba? Parang, Yun. parang CEO ng sabon sa TikTok. Ganun ang upuan ni Mother. Diba? Kita mo Oo, na. parang magpo-prod sa Araneta bilang CEO ng ano. Ano yun, MC? Siya lang ang namin ang hindi kumain. Yes. Yung iba nagdadala pa. Pero iuuwi. Sharon. Prim and proper si Mama. Mother, ang pinipili ng Dongpat is number 2. Sang-ayon po ba kayo doon o may iba kayong opinion? Number 3 po yung gut feel ko na siya yung breadwinner. Bakit po? Siya ang breadwinner dahil magaling siyang magtirintas, Mother. Brady. Hindi naman. A breadwinner. Braids. Hindi naman. So, Ang serious niya pa rin, hindi naman. Ba't di kayo magkwentuhan ni Ma'am Charo? Mukhang magkakasundo kayo. Hindi naman. Siyang pinipili kong breadwinner. Dahil? base kasi sa kanyang standing talaga, siya yung feel ko. Stunned. Yung kanyang... Sa tayo lang, base sa tayo. Tsaka dun Yung stand-up sa comedian. sinabi niya kanina na medyo mahirap kapag ikaw yung breadwinner. So natouch sa akin yung, halimbawa, hindi na siya pwedeng nakakatawa, parang ganon. Yun yung feeling ko. Siya talaga yung breadwinner. Si number 3. Social si Mother, no? Yes. Social. Yung mukhang nag-grocery sa Rustans. Yes. Diba? Pero nagsha-shoplift pag walang nakatingin. Ay, sorry. Hindi. Hindi ko si Mama. Hindi ganun. Oo, yung... Sila diba? sama. Oo. Yung tulak. Oo, yung nagbubulsa ng pepero. Oo, tsaka minsan yung medyo masungit din. Oo, yung mukhang kalagitnaan ng madaling araw, nagpapabili ng mogu-mogu. Yung ganun. Sino yan? Sabihin sa mister niya, gumising ka. Bakit? Ibili mo ako ng mogu-mogu. Ng 3:30 ng madaling araw. Tanungin natin ang ating mga hosts. Ayon at Darren, pareho, kasi laging pareho ng hula tong dalawang to. Pareho ba kayo ngayon? Pares kami ngayon, number 2. Bakit? Number 2 kami. Base sa kilos po niya, tsaka sa mga sagot niya so far, parang convincing siya na number 2. Oh! Jackie and Sean, sa palagay niyo, anong trabaho ni Juan? Ako, feeling ko si number 1, drag queen talaga, te. Drag queen. Feeling ko siya, singer sa comedy club. Oh, pwede. Oo, hindi siya yung... Kasi iba-iba sila dun sa mga comedy club eh. Oo. Siya yung mga nakaatas maging singer. Oh. Salamat. Ryan! Mami, Sa palagay mo, anong trabaho nung aling naka-green sa harap mo? Sige. teacher. Teacher. Maayos siya magsalita eh. Teacher. Oh. Pero sa kanilang tatlo, sino ang breadwinner dyan na stand-up comedian? Feeling ko, Mami, Bilang lumaki ka sa comedy club. Yes. Number 1 yan, sigurado ako. Makeup pa lang nahalata ko number 1. At number 2 and number 3, binigay ng todo, pinapakita yung gilas nila. Oo. Pero yung number 1, parang may tago, parang ayaw niya magpatawa, parang ayaw niya pahalata. Oh. Parang sinasadya. Sinasadya na ayaw niya mag-joke. Sa number 1 ba, sino nakikita mo yung mag-makeup noong araw, ganyan? Season 1, ganyan mag-makeup. Sino naalala mo? Si Tita Chocolate. 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 Tatungin natin yung dalawang mahuhusay na stand-up comedian. Yan. Ayun. Jukes and Teddy, sa palagay niyo, sino? Sila yun! Bakit na sila Jukes and Teddy? Hoy! Hindi niyo pala papanood si Teddy, nagsa-stand up yan. No? First time ko naka-back-to-back sa show yan, galing na galing ako. Okay. Ang galing naman chumika nitong batang to. Nagsa-stand up yan. Nag-stand. Masa sila ate, Oo. At saka Umakas ng mic, si eh. Jukes, bago yan nag-itchy worms, Ano yan? nag-pork chop duo muna yan. Pork chop pala siya. Oo. Siya si Chappy? Hindi siya yun! Nagpuy
yung clowns din yan bago nakaipon ng milyon. Kaya bago pa kayo, assuming pag stand-up na magaling, kayo agad. Bago kayo may Jukes and Teddy muna kami sa Showtime. Yes, alalahanin mo si Jukes. Sa sini mo to, siya si Warla. Yes! Nagchampoy din ako, ate. Nagchampoy din yan, Subas Herrero. Ang luma na Subas Herrero. Tsaka Noel Trinidad. Yes, Jukes and Teddy. Yes, para sa amin. Ikaw, pares. Tamo, nakakatawa agad? Yes pa lang yun, ha? Wala, di naman Yun ang sinasabi ng Dongpat, yung unang salita pa lang nakakatawa na. Number 3 kami, ate. Bakit? Eh, may kapa eh. Yung iba walang kapa eh. Siya may kapa. Pag may kapa, stand-up comedian? Oo, tamo, nakakatawa yun. Sabi, Jukes and Teddy talagang stand-up comedian. Ladlad ng kapa eh. Pahawak na ng mic si na MC. Yes. Pero ito talaga, tanongin na natin kasi syempre, isa sa pinakamahusay na stand-up comedian sa buhay. Yan. Kareel. Oy, Kareel. Ay, dahil love you. nakakatawa si Kareel pag nakasama niyo sa party. Sobra! Kailangan makasama niyo si Kareel sa party. Ay, nako. Sobra. Kunin mo yung mga sa videos kay karaoke. Jukes saka kay Teddy. Marami kaming videos. Oo nga. Ako, basta ayoko lang sa number 3 kasi feeling ko DI siya. So, pwedeng dance D.I. instructor. Dad influence. D.I. Dad So, influence. baka 1 or 2. 1 or 2. 1 or 2. Di pa ako sure. Tsaka Ami, Ako kay number 2 ako. 2 ka din dahil Feeling ko, sinasadya niyang hindi maging nakakatawa kasi para pa low-key lang ang dating niya. oh, tapos umiyak yung number 2 kasi ginawa niya pala lahat, no? Tapos sinabi mo hindi siya nakakatawa. Yun na yung ano niya. For today's The best video niya lang. Siguro sa isip niya, anong sinasadyang hindi na makapagpatawa? Eh, binuhos ko lang. For today lang. For today. For today. So yon, iba't iba ang opinion ng ating mga host. Si Nanay din na may opinion, number 3 daw sa kanya. Pero ang una niyong sinabi, 2. Number 2 po. Bago kayo magbigay ng huling desisyon nyo, at kailangan isulat nyo na rito yon, ha? Tingnan nyo. Madlang people! Sino sa palagay ninyo ang breadwinner na stand-up comedian? 1, 2, or 3? Ako, maraming ang 2. Maraming 2, may konting 3. Alam mo, ang pumili lang sa 1, isa lang si Ryan. Madaming 2. Oo nga. Tapos ang 3 naman ay si Ate Flor de Lisa. Oo. Sino kayo? Parang Flor de Luna na Annalisa pala yung pangalan. Pinagsama. No? Collab. Yun ho ba talagang ibig sabihin ng Flor de Luna at Annalisa? Kinulab mo? Opo. Yun talaga. Yun ang sikat na mga palabas dati. Dongpat, oras na para kayong dalawa ay magdesisyon. Sino nga ba sa kanilang tunay na breadwinner na stand-up comedian? 1, 2, or 3? And the breadwinner na stand-up comedian is... Grabe yung ilaw, nakaka-excite. Natense ako, grabe. Ganito yung naramdaman ko nung nag-Star City kami. Ganyan ba? Nakakatakot yung ilaw. Nadagdagan yung excitement. Number 2! Pareho kayo ng opinion ng madlang people sa studio. Number 2, hindi nyo sinunod ang sinabi ni Flor de Lisa na number 3 daw. Si number 2 nga kaya ang hinahanap natin. And the breadwinner na stand-up comedian is... Number... Sabi mo kanina number 3, dahil number 3, wala kang makukuha. Pero! May 10,000 po kayo. Wow. Tama sila. Congratulations. Oh, nakita mo yung palakpak ni Mami? Parang nakapong lang sa madyong. Yung ganun. Pong. Sabi yung ganun sa madyong. Pero smiling inside. Smiling inside. Congratulations po. Meron po kayong 10,000.
Congrats, Mother! Ang galing. Oh, walang emosyon si Mother. Oh, maybe it's the Botox, pero deep inside, Sobrang saya yan. she's very happy. May fireworks yan sa loob. Hindi. Euphoric. Oh, tsaka sikat yan sa school. Yes. Marami daw nanonood sa kanya ngayon. kailangan Yes, beauty. sila ang may-ari ng pinakamalaking sagot gulaman sa kabila. Sa harapan. So si number 2 nga, tama ang dongpat. Ang galing-galing ninyo kasi iilan lamang ang nakakatama ng sagot dito. Mas maraming mali. Tanungin natin si number 1. Number 1, anong totoo mong trabaho? Salon Junior Stylist po. Sa salon. Salon stylist. Junior. Di ba ikaw? Junior. Pili ko senior na to kasi gray na yung suit niya. Maraming salamat sa pagsali. Mabuhay ka. Sana Si Patty marami sana Florentino. pumuntang kliyente at pumasok sa salon ninyo this year. Si number 3 naman. Number 3, anong trabaho mo? Si Lars. Isang admin po sa isang VA company na iVoice outsourcing po. Virtual assistant. Yes. Virtual assistant. Di pala siya DI. Akala ko dancer sa tindig niya. Dahil sa outfit. Sa tindig. Maraming salamat. So yun na nga, ang totoong breadwinner na stand-up comedian ay si number 2. Number 2. Si Michiko Buendia ng San Pedro, Laguna. Kamusta? Okay lang po. Masaya naman po. Masaya naman. So ikaw nga talaga yung breadwinner na stand-up comedian. Yes po. Napanood mo na ba yung And the Breadwinner Is? Actually po, may bahay, sorry, hindi pa po. Hindi pa. Kasi sobrang busy po nung December po. Daming racket ba? Sana magkaroon ka ng chance sa panood dito. Mamaya, manonood, after ng black screening ng Bini kahapon, mamaya manonood ulit ako sa Gateway, Cinema 8. Hulaan nyo kung sino kasama ko manonood. Sino? Sino yan? Sino? Si Madam Lenny Robredo manonood. Oh, wow! Nasa Gateway kami ni Madam mamaya. Kami ni Karil manonood din Yes, mamaya. manonood kami. Oh, thank you 4 p.m. very Maganda yun ah. Talaga ba? Award-winning, di ba? Yes! Proud ka. Yes. Paparinigin na lang baka pwede sumabay na rin siya sa gateway. Oo nga. May extra ticket ba? Ano no? May extra ticket? Bigyan mo nga ito. May passes? Itong papaluwal lang. Karil, hindi na nga nag-promote ng pelikula. Humingi pa ng Oy, ticket. come on. Ako magbabayad ako. Ang daming inclusion Libre din ko siya. dyan. Nasa Case Drama Libre ko siya. At Podcast. saka pinadadala ako ng mga case studies niyan si Karil. Anyway, gaano ka na katagal na stand-up comedian? 7 years na po. 7 years na. Saan-saan ka nagpa-perform? Bali sa Santa Rosa, Laguna lang din, ma'am. Comedy bar talaga? Comedy bar. Meron po nga beer, video okay bar lang po. Meron naman pong comedy bar din po talaga. Sabihin mo yung pangalan ng comedy bar para mapuntahan ka nila doon. Sarado na po. Sarado Comedy Bar? Ano? Sarado. Sarado na yung comedy bar. Sarado na. Kala ko ang pangalan ng comedy bar ay sarado na po. Sarado na po Sarado comedy na siya. bar. Parang hindi siya pumapwesto sa isa. Iba-iba. Opo, iba-iba po. Saan Rumaraket banda sa siya. Laguna? Santa Rosa? Saan siya? Santa Rosa, Binyan, Kabuyaw po. Okay. 7 years ka ng stand-up comedian. Yes, Pero po. bilang breadwinner, ilang taon ka nang nagtataguyod ng pamilya mo? Bali, nag-start po yun doon noong 2017 din po. Sige, ako na lang magko-compute ha. 2017, Bali, 2018, 7 years na din. Magmula nung naging stand-up comedian ka, yun din yung panahon na nagsimula ka maging breadwinner. Yes po. Oh. Bakit sa'yo napunta ang obligasyon na yun? Yung pinaka-story po kasi is yung mother ko po is nasa Bahrain. Then, tawag ito, nagkaroon kami nakapag Bahrain din naman po ako. Kaso nagkaroon po kami ng problema. Then, umuwi po ako ng Pinas. Then, simula po noon, umuwi po ako ng Pinas nang hindi po alam ng nanay ko. Kasi, ang dami kong pinagdaanan doon. Ano mga pinagdaanan mo doon? Nagpalobo. Nagpalobo siguro. May pahangin lang. Ba't sa kanya ang lakas? Sa akin mali. Hindi, kasi nakaganon. Ang dami po. Tawag ito, umuwi ako ng Pinas kasi ang dami ng naging problema namin doon. Then, pag-uwi ko po ng Pinas, yun na, parang, syempre na nung balik na ako. Then, pero sino muna ang breadwinner ba? Originally, bago ka, sino ang breadwinner ng pamilya mo? yung lola at lolo ko po. Lolo't Talaga lola po mo. talaga nagpalaki sa amin. At saka, Bakit hindi ang nanay at tatay mo? bata pa lang po kami, magkahiwalay na po sila. Talagang lumaki po kami sa
poder po ng papa ko sa lolo't lola ko po. Oo, naghiwalay sila. Pero nung naghiwalay sila, hindi nila kayo tinustusan, yung nanay at tatay mo? Yung father ko po, na nagagampanan niya po yung yung pagiging tatay niya sa amin. Then, yung nanay ko po, from the day na naghiwalay po sila, wala na po kami naging contact sa kanya. Then, nung nag-third year high school lang po ako, doon lang po siya ulit nagparamdam sa amin. Then, yun, parang bumawi po siya, pinag-aral niya po ako ng college, pinag-ano niya po ako, pinag-abroad niya po ako. Then, hanggang sa, wala na, nagkaroon kami, doon di babagsak sa problema namin doon sa bansang yun. Nagka-problema kayo sa Bahrain, kaya naghiwalay kayo ng nanay mo, umuwi ka ng Pilipinas? Opo, umuwi po ako ng Pilipinas. Then, yun na, hanggang sa, nawalan na kami ng contact nung nanay ko. Kasi nga po, talagang sobrang matindi yung naging issue naming dalawa. So yung dating breadwinners ninyo, yung nagpo-provide sa inyo, lolo't lola mo, syempre tumanda na. Yes, hindi na sila nakakapagtrabaho. Yes, kaya po. ikaw nang umako. Yes, tama. Ilan ba kayong magkakapatid? Bali, 3 po kami magkakapatid. Panganay ka? Pangalawa po. Yung kuya ko po, yun po yung may sakit po na hypokalemia. Then, ako, tapos yung bunso ko po. Dahil may karamdaman din yung kuya mo. Kaya ikaw talaga. Kailangan isa sa inyo tumindig eh. Yes po. Diba? Hindi pwedeng lahat sa pamilya aasa. Kailangan merong isa talagang, sige, ako na to. Pero yung tatay mo, di ba nagtutusto sila dati sa inyo? Ano nangyari? Patay na po yung tatay ko. Year 2000. Hindi ko kasalanan. Ano yung tatay? Patay na yung tatay mo? Patay na po. Baka naman nung ano pa yun. Hindi ako yun. Wala kinalaman. Kakikilala ko lang sa kanila. Kala ko ba kung ikaw, kala ko ganun mong sasagot nyo. Patay. Baka naman nung ano pa yun. Hindi. Katatanong ko. Kala ko kakilala mo yung tatay eh. Pero ba't ikaw Sorry. nakopya mo yung acting Oo, ako nagagaya ko siya. Pero siya hindi niya magaya. Hindi ko makaya ginawa. Wala na yung tatay mo. Kaya siya talaga. Yeah, siya talaga sumalo. Kasi yung simula yung tatay niya, okay naman eh. Nagtatrabaho naman eh. Pero dahil nawala. Nung nawala yung tatay mo, tapos yung nagkagalit kayo ng nanay mo, yun ba yung hudyat kung ba't yung nanay mo dumedma na rin? Kasi pwede naman kayong magkagalit. Hindi kayo magkaunawaan ng nanay mo. Pero nagpo-provide pa rin siya sa family. Lalo't lalo na, 3 kayong magkakapatid. Diba? Kasi kung ikaw lang naman ang kaaway niya, paano naman yung dalawa? Yung isa may sakit pa, tapos yung isa bata. Madedma din? Hindi po. Yung mother ko po kasi is may other family na rin po kasi. So, nung time na pag-uwi ko po nung way back 2016, November po, as in talagang black na lahat nung naging contact po namin. Then from nung last December din po, yun po yung talagang unang naging time na shinolder ko na po lahat para sa kapatid ko. Yeah. Pag may iba na ba siyang family, hindi nyo na siya pwedeng maasahan? Or wala na siyang obligasyon sa kanyang mga anak? Ganito po yung nangyari doon, Mami Vice. Na-hospital po yung kapatid ko ito po yung pinaka-umpisa. December din po, pag-uwi ko ng Pinas. Then, 50-50 na po siya. As in talaga parang mawawala na po siya. Then, tumawag ako sa nanay ko. Inanuhan ko siya. Sabi ko, Ma, baka pwede mong tulungan si kuya. Sabi ko sa kanya. Yung isa sa pinakamasakit na salita na pumutol talaga sa relasyon namin is, sinabi niya na, hayaan niyo nang mamatay. So, totoo sa ba? akin Sinabi po, ng nanay mo yes yun? po. Through phone. Sobrang sakit po sa akin. Kaya, sabi ko po sa kuya ko, ilalabang kita. Kasi, kami na lang pong dalawa eh. Hanggang, sabi ko sa kanya, nung nagising na siya, sabi ko, simula ngayon, wala ka na tatawaging nanay, wala na tayong hihinga ng tulong na nanay. Hayaan mo siya. Kung doon siya masaya, nandun na siya. Kung may pamilya na siya, hayaan mo siya. Hayaan mong buhayin niya yung mga bago niyang anak. Ako po, lahat ginagawa ko po talaga para sa kapatid ko. And every year, Mami Vice, hanggang 2017, hanggang actually, last December 22 po, itong Christmas, nasa hospital po siya. Nakalabas lang po siya noong December 28. Talaga nagpasko po ako mag-isa po sa kwarto ko. Then, sila nanay po talagang hinandaan ko na lang ng kahit kokonti po. May ipon ka naman. Nakakaipon ka naman. Actually, wala po talaga, Mami Vice. Promise po. Dahil wala po talaga. Kasi saan nauubos yung... Ang inaano ko po is, kailangan, lagi akong merong huhugutin pagka ma-hospital siya.
yun po yung nangyayari. Kasi po, hindi po minsan tinatanggap si kuya sa public hospital. Dahil? Kasi hindi kulang po yung mga gamit nila doon. Kasi pag talagang pag sinumpong po talaga si kuya ng sakit niya, talaga as in, yung buong katawan niya patay na po talaga. Mata na lang po yung gumagalaw sa sobrang tigas po ng katawan niya. Ganon po yung nangyayari. So paano ngayon? Yung pinuntahan yung public hospital, hindi sapat ang pasilidad. Opo. Saan kayo lumipat? Sa private na po. Lagi na po siya nagpa-private po. Yung kasi ang masakit. Kasi, alam niyo yung universal healthcare? Yung universal healthcare kasi, nagbibigay yan ng malaking tulong, lalong-lalo na sa mga Pilipinong hirap na hirap at hindi kakayaning tustusan ng kanilang pangangailangan medikal. So lahat ng Pilipino, kaya siyang universal, lahat ng Pilipino, may karapatan kang pumunta sa hospital kung pag kailangan mo para sa iyong mga pangangailangan medikal. Hindi lang pag kailangan mo ng operahan. Sa simula pa lamang, pag may nararamdaman ka pwede kang pumunta sa hospital. Libre yan. Lahat ng Pilipino may karapatang pumunta sa hospital. Libre yan dahil yan yung mga inihulog natin sa PhilHealth na napakalaki. Billion na yan. Billion na kailangan, karapatan natin tayo ang gumamit yan sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pampublikong hospital. Ang problema, pag pumunta ka naman sa public hospital para i-avail mo yung karapatan mo na nasa salig dun sa universal healthcare, wala naman silang pasilidad. Wala silang gamit. Pati nga kama sa hospital eh. Kulang na ng kama sa hospital. Kulang ng hospital. Kulang sa pasilidad. Kaya kahit may karapatan ka sa isang libreng tulong na pang-medical, pagdating mo dun, wala namang pasilidad. Paano mo i-avail yun? Yes. At pag kumuha ka ng private room, hindi mo ma-avail. Kasi ang sinasabi nila, kailangan daw, nasa ward. Yes. Karapatan natin yun, di ba? At saka public hospital kasi yun di ba? Yung private hospital, hindi. So katulad niya, pupunta sila sa private hospital, wala silang pambayad. Oo. Di ba? Tapos sa dami ng tao na nasa public hospital, na nasa ward, pag nag-private room ka, parang questionable pa din. Correct. Kaya yung perang napakalaki sa PhilHealth, masasayang yan kung di nyo ginagalaw, di ba? Gumawa kayo ng pasilidad, magdagdag kayo ng pasilidad, bumili kayo ng maraming kama, aparato na kakailangan ng mga may sakit. Kasi kahit pumunta sila doon at sabihin, libre kami dito ha, wala namang gamit. Kahit libre ka, anong bibigay namin sa inyo? Wala namang kaming ganyan. Hindi naman handa yung mga pampublikong hospital. Diba? Kaya nananawagan tayo na sana isipin natin anong kailangan nila. Diba? Kung walang pasilidad, di gumawa tayo ng pasilidad. Kung walang aparato, di mag-provide ng aparato. Kasi nga may pera sa PhilHealth And we're talking about billions. Yes. Budget. Yes. Kaya lagi nating naririnig, di ba? Parang napakahirap magkasakit sa Pilipinas. Ang mahal magkasakit dito sa bansa natin dahil hindi nga nagagamit ng tama. Correct. Kaya di ba nung nalaman natin, billion pala yung pera sa PhilHealth, ba't hindi sila bumili ng aparato? Totoo. Ba't hindi nila ginamit yung pera para gumawa ng maraming pasilidad? Para nung nagkasakit yung kapatid niya, may available na tulong. Hindi sila pupunta sa private hospital at mauobliga silang magbayad ng malaki. Katulad ngayon, mauubos sila At mababaon sa utang. Diba? So, yun ang pinagdadaanan ng marami. Pati nga yung pagpapangipin ngayon kasama sa universal healthcare. Kasi may nakausap ako, pina-explain ko kasi talaga yung universal healthcare. Kinukwento ko sa kanila. May mga nakausap akong public official. Sabi ko, araw-araw may bungal sa studio. Na nakakabother kasi minsan may pumunta rito, isang grupo ng bungal. Sabi ko, gusto ko silang tulungan pero hindi ko naman kayang pangipinan lahat ng Pilipino, di ba? Sabi nila, actually, na ano na yung universal healthcare kasama na pati pangipin. Kasi nga sa sobrang free oral, di ba? So pwede silang pumunta sa public hospitals para ipa-check din at ipagawa ang kanilang mga ngipin. Pwede po yun. Baka lang rin kasi hindi isa pa, dapat alam na mga Pilipino yung karapatan nila. Yes. Dahil hindi lahat masyadong nauunawaan yung universal healthcare. Kaya dapat sa barangay level pa lang, na-explain na sa barangay kung ano yung karapatan ng Pilipino. Oo, totoo yan. So yun ang isa sa mga iniinda mo ngayon, yung pagpapagamot ng iyong kapatid na may karamdaman. Yes po. Bukod doon, ano pa? Siyempre po yung yung kung ano pa yung pwede kong isuporta para at least, kasi hindi naman po
everyday meron tayong lalabasan eh. Hindi everyday meron mga bar na available. Ano yung pwede kong maging suporta para kahit wala akong labas, meron akong nagiging income. Yung ganun. Ano yung mga kaya mo pa bang gawin bukod sa pagsa stand-up comedian? Actually po, ano pa yung mga naiisip mo na, ito yung pwede kong gawin para kung sakasakaling wala akong racket, meron akong regular na pangtustos? Bali, pag wala po akong labas, may bias ako po ay pumapasok po sa spa. Nung dati ko pong... Nagpapamasahe ka pag wala kang Hindi trabaho? Ako po yung therapist. Siya yung nag-therapy. Kasi kami nila MC dati, pag wala rin kami trabaho, nagpapaspa din naman kami. Kasi deserve naman natin. Tama naman. Magre-relax Therapist tayo. ka din. Pero siya yung therapist. Magaling na therapist. Therapist din siya. Kasi katulad niya, isa siyang Pilipinong masipag. Oo. Hindi naman siya tamad na tumatambay at nag-aantay na lang ng ng tupad at yaka at akap, di ba? Nagtatrabaho siya pero hirap na hirap siya. Kasi mahirap talaga ang buhay. Kaya they need assistance. Totoo yan. So, ayun ako. Isang malaking yakap. Kamusta ang lolo't lola mo? Ayun po si nanay. Nasaan? Ayan. Hi, Lola! Lola Virginia. Oh, kamukha niya yung lola dun sa sa Coco. Ay, oo. Ay, oo. Espanyola. Lola, Espanyola. kamusta po kayo, Lola? Buti naman po. O, kayo daw po ang bumuhay sa kanilang magkakapatid nung sila yung mga bata pa. Totoo po yun. At syempre ngayon, may edad na kayo. Kailangan kayo naman ang ang aalalayan, kayo naman ang aalagaan. Totoo po yun. At ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya para sa inyo. Yun lang po. Maraming salamat po. Ano po, Lola, ang gusto niyo sabihin dito sa inyong apo kay Michiko? Nagpapasalamat ako sa aking apo. Kahit paano, natutulungan kami. Ayan, mahal na mahal po kayo ng Michiko at lahat ay gagawin niya para sa inyo. Kaya nung magkasakit po ang kapatid niya, siya lang naasahan din namin. Ayan, maraming salamat po sa inyong presensya ngayon. Malaking bagay ito kay Michiko na nandiyan po kayo. Salamat. God bless you, Lola. Ayan. Kaya naman, alam namin ang pinagdadaanan mo at paghihirap mo. Kaya naman gusto namin pagkaanin ang sitwasyon mo kahit papaano. Mayroon kami mga regalo sa'yo. Di ba sabi mo kanina, gusto mo sana yung pandagdag sa pantustos, sa mga panggastos. Kaya naman, bibigyan namin kayo ng Sari-Sari Store Package. Ayan, oh! Ayan! Para pag wala kang racket, pwede kayo magtitinda-tinda dyan. O kaya sinong pwede? Sila nanay po. Si nanay, pwede mong tambayan yan, si Lola. Ay, diba? Tapos lalagyan mo lang siya ng TV maliit doon, oh. Habang madaming ganyang nanay, di ba nagbabantay, nanonood lang ng TV. Ayan. At dahil mahalaga rin syempre sa atin ang presentasyon pag tayo nagpa-perform, bibigyan ka namin ng mga damit para sa mga pang-event mo. Ayan. Thank you po. Ayan, makakatanggap ka rin ng 3 pairs of shoes and gift certificate from Finn Cotton. Designed to tell your story with every step. Ready to move? Make that step. Make it Finn Cotton. At Michiko, eto pa, makakatanggap ka rin ng self-care dahil importante yon na may pagmamahal tayo sa ating sarili. Self-care package from Idara Aesthetics. So meron ka mga facial at kung anong treatment na gusto mo na pampa-feel good to start your year. Yun ang mahalaga, yung feel good. Yes. Oo, yung iba sasabihin, ano naman kinalaman niya sa pagiging breadwinner, hindi naman matutulungan niya ng buhay niya. Yung mga breadwinner, once in a while, they need to feel good. Yes. Pasarili naman nila. Kasi, para mas mainganyo sila, ma-inspire ulit na bangon ako bukas. Minsan humiga naman siya at i-facial at ipapasagigin. Parang ano yun, nare-recharge ka uli. Oo, para to go fight ulit. Oo. Tapos, dahil syempre, lola at lola mo, di ba, may edad na, bibigyan namin kayo ng general check-up para malaman natin ang kanilang kalusugan, masiguro nating okay sila. Ikaw din, ipapa-general check-up ka namin. May kilala kasi ako ritong nag-ano. Saan? Dito sa, may ano rito eh. Ano yan? Sa, malapit lang dito. Saan banda? Saan dyan banda? Papa-check up kita. Nag-ano sila, nag-change oil din sila. Di sasakyan. Di check up na sasakyan. Sa tao. Sa
Baka naman nung ano pa yun. Pero hindi lang para sa iyo, ha? Kasi baka butas na to, kailangan ipa-vulcanize na ito, oh. Kasama rin dyan yung lolo, lola mo, tito mo, at kapatid mo. Yes! Ayan. Siyempre, kailangan din ng gamot. 10,000 pambili ng gamot. Yeah. Oo. Bago ka pa magkasakit, bumili ka na ng gamot. In-advance mo. Vitamins. Oo. At syempre, pang-gastos din, pang-araw-araw na gastos, 10,000, bibigyan ka namin ng 10,000. Thank you po. Ayan. So, sa ngayon po, natutuwa ako na pag-usapan natin universal healthcare. Yes. 'Di ba? At nananawagan kami sa mga namumuno sa atin, sa mga mayor, sa mga gobernador, sa lahat ng bahagi sa Kongreso. Hindi po sapat na binibigyan natin sila ng tupad at akap. Hindi sapat na binibigyan natin sila ng pera tuwing nakikita natin sila, tuwing nangangampanya kayo o tuwing Pasko. Kailangan nyo magpagawa ng mga pasilidad sa hospital. Kailangan nyong bumili ng mga aparato. Kailangan nyong tulungan sila at ang kanilang mga kalusugan. Kailangan nyong sagipin ang buhay ng mga may karamdaman. Hindi sapat po ang 500 na ayuda tuwing makikita kayo. Maraming salamat po. Mahalagang mensahe. Thank you. Kaya maraming salamat sa inyong pagsama ngayong araw, Dong Pat. Thank you. Thank you. Thank you very much. May gusto kayong i-share sa kanya? Any words? Pampalakas ng loob man lang ni Michiko. Tama yan. Deserve mo ng Pamper Day. Deserve mong magpahinga kahit saglit. Kasi syempre tao lang din tayo, nauubos tayo. Pero ang importante, nandyan yung mga pamilya natin para supportahan din tayo. Thank you po. And kagaya nung sinabi ni Meme Vice kanina, ang sarap tulungan ng mga tao ding marunong nang magsipag sa buhay. So sana po, yung kagaya nung nabanggit kanina, tulong-tulong tayo magpatayo ng maraming pasilidad para yung problema na simpleng problema ng mga mamamayan, nasusolusyonan natin. So deserve nyo po ng rest day at deserve nyo rin mag-pamper. Yes, at deserve mong masalamatan. Maraming salamat sa iyo, breadwinner. Thank you, Michiko. Lahat ay susungin upang pamilya'y pasayahin. Sila ang mga bayaning kahanga-hanga na nagbibigay inspirasyon sa madla dito sa And the Breadwinner